Magandang hapon po mga kapatid. Ito na naman po si Aling Marie, ang inyong Ate Marie, ang inyong Nanay Marie. At yung kung ano-anong itinatawag sa akin ng mga balahura na nasasaktan, tinatamaan, no, at hindi matanggap ang katotohanan na ating sinasabi at hindi nila matanggap na tayo ay walang pinipili na mga politikong nakaupo na gumagawa ng katarantaduhan at ating binabanatan. Kung kaya't eto, marami silang itinatawag sa akin. Pero okay lang po yan. Hindi natin kailangang mapikon sapagkat tayo ay nasa katotohanan. Ano po? At eto na po. Tayo po ay magbibigay ng opinyon sa naging rally ngayong maghapon. Dalawang klase po ng grupo ang nagpakita ng lakas, no? Na makapag-invite ng mga mamamayang Pilipino hinggil sa kanilang mga hinain sa gobyerno at ang mga gusto nilang mangyari. Ano po? Pero bago ang lahat po, pakinggan muna natin ang naging pahayag ni Bongbong Marcos dito sa hinahabol na budget, no, ng mga kampo ni Duterte. Ano po? Ito po, pakinggan natin mga kapatid. This is just handshakes, photos. I assure you, that fine print is alive in my office as well. Nauna rito nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema ang kanyang dating Executive Secretary, Attorney Vic Rodriguez, at si Davao Representative Isidro Ungab para ideklarang labag sa konstitusyon ang 2025 national budget. Naniniwala ang Pangulo ng paghahain ng kaso ay bahagi ng planong destabilisasyon laban sa gobyerno ng kanilang mga kritiko. Pero hindi umano natitinag ang Pangulo. Sergeant Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Soldier make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Ayon kay Marcos, walang backup plan ng gobyerno sakaling pumabor ang Korte Suprema sa petisyon laban sa national budget. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. To safeguard Sa isang interview, itinanggi naman ni Rodriguez na ang pagsasampa ng kanilang petisyon ay taktika lamang para maibalik ang higit 1 bilyong pisong tinapyas na budget sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Halimbawa, nag-reenacted budget, di ba release just to prove to you and to those clowns in Congress na wala kaming pakialam sa budget ng Office of the Vice President. At tanggap na ni Vice President Inday Sara yun. Huwag tayong lumihis sa malaking usapin. Plano rin nila magsampa ng kaso sa mga responsable sa mga umano'y nagpuno ng blank items sa BICAM report. Kami naghahanda ng sulat dyan sa Secretary ng House of Representatives at saka dyan sa Secretary ng Senado na ibigay sa amin yung pangalan nung mga empleyado na bumubuo ng technical working group o technical working staff. Nang sa ganun, ay makita natin kung sino talaga ang dapat nating panagutin in violation of Article 170 of the Revised Penal Code, falsification. Nauna na sinabi ni House Committee on Appropriations Acting Chairperson Stella Kimbo na ang umunoy blank items sa BICAM report ay hindi nangahulugan na may irregularidad na ginawa sa budget. Tinawag niyang politically motivated at walang basihan ang mga paratang kaugnay sa budget. Ian Gutierrez, ABS-CBN News. Yan mga kapatid, ano? Ipinakita ko po sa inyo ito. Ito po yung balita kahapon na dapat ilalive ko kagabi. Kaya lang, pinalipas ko maghapon para isang vlog na lang natin, ano? Kasama itong impeachment kay Sara Duterte, itong rally sa maghapon. So, nakita natin na si Vic Rodriguez na dating Executive Secretary ni BBM, alam naman natin siya na siya ay tinanggal bilang Executive Secretary
At nung siya tinanggal, kumapit siya kay Duterte. At ngayon, pinatatakbo siyang senador. So, sa pagkakataong ito, itong mga tatakbong ito, hindi nag-iisip no? Alam niyo, itong mga tatakbong ito, itong mga senador na to ni Duterte, walang utak. Alam niyo kung bakit? Kasi, isinasarga nila ngayon yung kanilang pagmamagaling para sila ay matawag ang pansin ng mga butante, no? Pero nagkamali sila. Sapagkat ipinakikita nila ngayon na sila nanggagalaiti dito sa tropa ni Bongbong Marcos dahil may mga personal silang galit, no? At hindi sa pagkakataong ito makukuha ang simpatya ng tao para sila iboto. Dahil kasagsagan at kainitan pa ng mga katarantaduhang ginawa ni Duterte. Diba mga kapatid? Hindi pa tapos kasi yung mga kaso ng mga Duterte para kunin nila simpatya ng tao Ang hangad ngayon ng tao, hustisya para sa lahat ng katarantaduhang ginawa ni Duterte. So paano makukuha nitong mga taong ito ni Duterte, ng mga tumatakbong senador, ang simpatya ng tao? Lalo lang nilang pinasasama ang image nila bilang mga magiging senador kuno. So, sinong boboto sa kanila? Gaya nito. Harapan ito na tila personal ito. Kasi galit si Rodriguez kay PBBM. No? Hindi ako makampi kay Bongbong Marcos. Ang nakikita ko dito ay kakaiba. No? Kung kaya't sinasabi natin yung side natin bilang mamamayang Pilipino. Hindi rin tayo galit kay Vic Rodriguez, kahit na nga ba tao siya ni Duterte. Ang masakit lang, bakit kailangang isabay nila sa eleksyon at sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte ang galit nila kay BBM. At ito na nga ang sabi ni BBM, di ba? Sinabi nga ni BBM dito na talagang napakahirap ng mga akusasyon na ibinabato sa kanya. No? Totoo naman. Bakit? Kasi si BBM, presidente. Pero, kahit sabihin nila na nangungurakot si BBM, ang katotohanan po, mas higit na kurakot ngayon ang mga kasamahan ni BBM dyan sa gobyerno. Mapa Duterte side, mapa Marcos side, at ginagawa nilang kahabag-habag ang presidente. Alam nyo bakit? Kasi gumagawa sila ng mga anomalya. Alam nila, ibabato yan sa presidente ng taong bayan. Kasi ang presidente nakaupo. Now, paano natin ito pagpipilian kung sinong ating papanigan? Wala tayong mapwedeng panigan. Unang-una, ang bumabati ko sa Marcos ay mga Duterte. No? Galit tayo sa mga Duterte. Prangkahan to. Galit tayo dyan sa mga hudas na yan. Dahil sila ang nagsimulang guluhin ang bansa mula 2016 hanggang ngayon. Ngayon, dahil nung eleksyon 2022, malabo si Duterte na mapaupo kahit Vice President. Kung kaya't kumapit kay Marcos. No? Dahil ang mga Marcos, matatanda na yung mga loyalista niya, hindi nagbago yan. Sa totoo lang, aminin natin. Na kahit ano pa ang dumaang kulay, no? Kahit sino pa ang lumaban, no? Kung solid Marcos, itong mga loyalistang ito ay nandiyan pa rin, makakapanghikayat yan ng mga kasamahan. Aminado po tayo dyan, mga kapatid. Kaya kahit anong ipaglaban natin, lalabas at lalabas pa rin yan. Ngayon, sa pagkakataong ito na magkakaroon ng eleksyon, ang side ni Marcos maaari mapili ng taong bayan kung sino ang dapat iupo bilang senador. Ang side ng Duterte maaaring zero lahat yan. Dahil dyan galit ang tao. Sa side ni Marcos kasi halo na. May rosas at may pula. No? Sa mga tatakbong senador ni Marcos. Dalawa lang kasi yan Dalawa lang. Hindi naman pwedeng tatlo yung maglaban-laban Maaaring tatlo pero may maghahalo dyan. Maaring rosas at pula maghalo at magkaisa para maging senador ng administrasyon. Ngayon, yung senador naman ng berde, yan yung maaari nating gawing zero vote lahat yan. Dahil walang gagawin yung mga yan, kundi ukil-kilin ang lahat ng nangyayari, no?
para may ipanlaban sila sa administrasyon ni Marcos. Kasi galit sila. Gusto nila mawala talaga si Marcos. Yes, wala naman talagang matino na umuupo, no, sa ating gobyerno. Pero sa pagkakataong ito, na ang naglalaban ay Marcos Duterte, sa palagay ninyo, may nakikita naman tayong kabutihan na nangyayari. Oo. Sabi, isinisigaw nga ng mga galit kay Marcos at galit na mga Duterte na si Marcos ay nagnanakaw, si Marcos ay corrupt. May mga budget na nawawala. Ang sistema mo, wala pa kasing sapat na ebidensya para mapatunayan. Yung kay Sara Duterte, marami na. Maraming dahilan bakit ini-impeach si Sara Duterte. Andyang nagbanta, andyang bastos, andyang puro kahihiyan, andyang naging pasaway talaga siya sa gobyerno, andyang nilustay niya yung pondo ng bayan. Si Marcos, ang may babato mo lang ay yung budget na hindi pa nga sigurado kung talagang siya ang may kagagawan. No? Hindi tayo kumakampi, binibigyan natin lahat ng katwiran. Ngayon, kahit galit na galit tayo dito sa mga Duterte, no? Nadamay na itong mga tao na kumapit kay Duterte, no? Kasi iisang tatakboy ng isip ng tao, Duterte yan. Wala tayong mapapala dyan, manggugulo lang yan. O, ito naman kay Marcos, yan kay Marcos, try natin, subukan natin. O, yung Rosas, yan iupo natin. Ganun yung ganun yung mga pananaw ng tao na hindi natin pwedeng pakialaman, hindi natin pwedeng diktahan, no? Kasi karapatan ng tao yan. Pag sinabing Rosas, lahat ng tao agree halos dyan. Ang kontra lang dyan talaga DDS. Dahil ipipilit nila ang lahat ng mali, ang lahat ng katarantaduhan na may pagpatuloy sa ating bayan, no? Ngayon, ang pulahan naman, palibhasa ay nagkakasundo na ang Pulan at Rosas at saka mga Dilawan is, ayun na, medyo nagkakaisa na sila ng pananaw. So maganda ng tingnan, Ngayon, pagdating naman dito sa mga leader na nakaupo, hindi naman natin nakita si Marcos na nagpapapatay ng tao, no? Meron din naman siya sariling strategy kung paano sugpuin ang mga addict at ang mga supplier ng shabu, ng drugs, Marami na nga ang nahuli, di ba? Pero walang namamatay. Ito naman, sigaw pa nga ni De La Rosa, ni Bato De La Rosa, kung siya ay inyong iupo, itaga mo raw sa bato, ipagpapatuloy niya ang war on drugs. So, ibig sabihin, papatay at papatay pa rin niyang Judas na yan. Kaya yung si Calvo na yan, wag niyong iboboto yan. Ito naman ngayon, may mga lumilitaw na Dutertards na tatakbong senador, gaya nitong si Rodriguez. Nakita nyo, di ba? Sa pananalita niya, galit na galit siya kay Marcos. So, paghihigante, pagmamanipula, at pagsigaw ng resign, ang kanilang hinahangad kay Marcos. Yan po mga kapatid ang katotohanan. Ngayon, pumunta naman tayo dito sa naging rally. Congratulations sa Magdalo, no? Sa Akbayan, Party List, sa Magdalo, at sa iba't ibang grupo na nagbigay ng suporta sa ating mga kababayan na nagkaisa kasama ni Senador Trillanes. Ito po kasi yung mga grupo na nagbigay pahalaga sa Impeach Sara Rally. Ito po. Yan po, ang puwersa, ang mga puwersa at ang mga panawagan sa mga rallies mula noong Enero 18 hanggang 31, 2024. Enero 18, 2025, EDSA PPM Main Organizer Bunyog, Pro BBM Vloggers, issue panawagan Impeach Sara, sumuporta Magdalo Makabayan Black. Ayan, yun po, Nito namang Enero 31, 2025, EDSA PPM sa People's Power Monument po. 9 a.m. kaninang umaga, ang main organizers dyan ay ang Magdalo at ang Akbayan. Sumuporta or sumama, mamamayang liberal, Tindig Pilipinas, Sentro, issue panawagan Impeach Sara. Okay, nag-stick po sila. Nag-ano po sila doon, nag-focus sila sa Impeach Sara, no?
Enero 31, 2025, Liwasang Bonifacio, no? Liwasang Bonifacio, 1 to 4 p.m. Main organizer, Bayan Muna, Bayan, Makabayan Block, Issues, Panawagan, Katiwalian, Kahirapan, Kawalang Pananagutan, Korupsyon, Poverty, Impeachment. O, ayan. So, eto naman po. Eto pa po, Enero 31, 2025, EDSA Shrine. Main organizer, Clergy and Citizens for Good Governance. Main book of mobilization, PLM, Sanlakas, BMP Issues, Panawagan, Anti-Marcos, Anti-Duterte, Resign All. Yan. Yan po yung mga naganap dito, ano? Ito po ang mga larawan ng tao kaninang umaga sa ginawang impeachment rally. Kaninang alas 9 ng umaga ng Magdalo. Ayan po. Puno po ang PPM ng tao, no? Ayan. At eto naman po, ano, eto po yung sa ano, eto po yung sa EDSA Shrine nangyari. Ayan. Yan po, marami din pong dumalo. Ngayon, ang tanong ko lang po ay ito. Kung pati si Marcos ay pinagre-resign ng mga grupong ito, sino ang kanilang napipisil na pauupuin at pamamahalain ng ating gobyerno? Ito po. Hindi po ba napakahirap yata ng walang maglilid sa ating pamahalaan? Sino ang napipisil nila at kailangan nilang isigaw na mag-resign lahat? Yes, tama lang na mag-resign lahat, pero hindi pa sa ngayon. No? Kasi kailangan pa nating suriin ang lahat ng may pagkakasala sa ating gobyerno. Dahil may mga natitira naman dyan na matitino. Bakit kailangang lahatin? No? Pag nilahat mo, pag sinabi mong lahat, pati Senadora Riza Hontiveros, gusto mo mag-resign. So as in blackout talaga ang gobyerno. Yun po ang pag sinabing lahat, no? Dapat, kagaya ng ginawa natin, na kung si Sara lang ang nagkasala, si Sara lang. Si Sara lang muna. Kasi isang lesson yan sa mga na maiiwan. Ibigay nating leksyon sa mga maiiwan sa gobyerno ang mangyayaring impeachment kay Sara Duterte. No? Ngayon, kung pati si Marcos sa ngayon ay inyo ring patatalsikin, sino ang inyong paghahawakin? Ibibigay nyo ba sa mga taong nananahimik ang kaguluhan ng bansa para hawakan ito?